Sa mga kababayan, pag-usapan natin itong drama-rama ni Marcos Jr. Alam mo, drama-drama to kasi ipapasok niya yung yung mga dilawan na kumukumpas din sa kanya. Ngayon, mga kababayan, bago natin pag-usapan yan, itong mga drama-rama ni Marcos Jr., ni Paul Boronic, ni Bangag, ang tawag dito ay, of course, drama-drama, at ito ay damage control. Kasi recently, ay kitang-kita yung kapalpakan at hindi recently, simula pala, day 1 niya ay talagang palpak na. Then napatunayan natin na mga supporter ng katotohanan at supporter ng mga Duterte, supporter ng bayan, ay ang pangbaboy dito sa usapin ng pera ng bayan. Like yun nga, yun sa national budget, na didelay yan, ang oral arguments dyan sa Supreme Court, yung lahat ng mga anomalya, yung kaletsya ni Bangag, na tungkol sa 20 pesos per kilo na bigas, na hindi naman long-term approach, kung hindi short-term, dahil ginamit lang ito sa election season o election during halalan and everything. And now, di ba, although mayroon pang 20 pesos na kilo na bigas, pero ito ay drama lamang, pumipila pa ang taong bayan, hindi lahat ng Pilipino ay nakakabili. Ito po ay pagkontrol ni Bangag Jr. sa mga pangyayari dyan sa kanyang polboronic government. Diba? Bago mag-eleksyon, ang baba pa ng kanyang trust rating. Dahil sukang-suka na nga ang mga tao, di ba? Ang mga Pilipino, ang taong bayan sa kanya. So ngayon, ang kanyang bagong strategy ay magdrama silang lahat. O sige mag-resign muna kayo magbiga-biga muna tayo, magdrama-drama muna tayo para kunyari ilis natin yung issue. Not only sa local, 'di ba? Doon sa mga observer na nakatingin sa ating bayan, dahil nakita rin niya ng European observers yung pandaraya sa halalan. 'Di ba? Yung mga discrepancies na ayaw nila papasukin itong mga European observer. Remember that? Nag-imbita sila ng mga European observer para daw mapanatili ang clean and honest election, chuchu-chuchu, pero hindi naman inalaw sa loob ng presinto. So ito yung mga strategiya lamang, ito yung mga drama-rama or optics ng Bangag Jr. na ito na kunyari mag-resign kayo para i-reforma natin ang gobyerno, i-reforma yung gobyerno, titignan niya kung sino yung nagpe-perform ng mabuti or hindi, Wala pong reforma to. Ito'y lahat ay kajotahan. Diba? Or ito ay pagtitest din niya kung sino talaga yung asong julul na sunod-sunuran sa kanya. Okay? At kung sino naman yung what? Yung so-so lang. Diba? So-so lang. So ngayon, ang nakikita natin dito, mga kababayan, sa kanyang courtesy resignation, chuchu, ay hindi ito totoong ililinisin niya yung government. Diba? Aayusin niya, dapat daw, sabi nga ng tagapagsalita niya, bawal ang tamad sa gobyerno, ganyan-ganyan, sa gobyerno ni Paul Boronic. Hindi po yan totoo na ire-reforma niya o ililinisin niya. Dahil bago pa man siya umupo, madumi na sila. Si Bangag Jr., ang Marcos administration. Sobrang dugyot na. So wala pong puwang niya salitang yan na titignan kung sino nagpe-perform ng maayos o hindi. Ito ay pag-what? Sabi ko nga, pag-divert, pag-drama, ano tawag dyan? Kumbaga, nire-redirect doon sa issue na ito, na kunwari mabait si Bangag na parang, ay, eto, ang presidente natin, naku, sisibakin na, pinasisibak na lahat. Naku, lilinisin na itong ating bayan. Yun ay pinapadama lang kayo o parang galit na galit na yung taong bayan, di ba? Sa ginawa nilang yung discrepancy sa halalan. Na ngayon, ang mga issue dyan, ayaw pa upuin ng Bangag na administration, ng COMELEC, yung mga party list katulad ng Duterte party list, katulad ng bagong generasyon, na wala namang silang kaso na maipapakita dito sa, like katulad kay kapapanood ko lang, kay Bernadette Herrera,
na sinasabi ng tagapagsalita ng COMELEC na kaya sila hindi ba iproklama dahil ito daw sila ay may nagreklamo o may nagkaso. No, sinihingi yung complaint, wala silang maibigay. Secret lang daw ito. Dahil ito ay may mga sensitibong mga information chuba-chucho. Ito po lahat ay kajotahan, harassment na ginagawa sa mga party list, katulad ng dalawang ayaw nilang iproklama, Duterte party list at BH party list. Ito po ay paglilinlang. Itong drama-rama ni Marcos Jr. na kunyari, nanawagan siya na mag-resign, na lahat, mag-courtesy resignation kayo. Lumang tugtugi na yan. Lumang tugtugi yan. Even though ginawa yan ng mga past administration, not only ito si Bangag, pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nalala nyo, may panawagan din si Pangulong Duterte doon, yung patungkol doon sa, I believe yung sa Pulburon, sa PNP, yung mga sangkot doon sa Pulburon. Pero sa part ni Pangulong Duterte, yung kanyang panawagan doon na mag-resign itong mga nasasangkot sa Pulburon or else, 'di ba? Kayo ay talagang parang binibigyan pala ng tsansa. Yung sa part ni Pangulong Duterte, direct yung target niya PNP. O ito, kasi ito, mga sangkot dito, yung mga jutang ginines kung sino man yan. Parang binigyan yata niya, kung tama pag-aalala ko, ng ultimatum na pag di kayo nag-resign, diba? Ito, parang, binibigyan pa niya ng pagkakataon, na magbagong buhay siguro itong mga ina-point niya and everything. Pero sa kay Bangag, isang teatro, isang palabas lamang, na kunyari, sunod-sunod sila nag-resign. Diba? Although hindi pa lahat. I believe yung isang bobo na si Gadot, kapit ko. Kahit ever since, di ba, binlag ko yan. So, ang suka si Lisa Tanas dyan kay Gadon. Palibasa, pareho silang butlog ang mata. Di ba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang luwa, ang butlog, galit sa kapwa butlog. Di ba? Ngayon, ito po ay mga dramatization 101 lamang ito. At dahil dramatization 101, since nakikita ninyo, ito ay kaletsyahan lamang. Hindi ito sincere na kunyari, lilinisin niya yung gobyerno, Itong mass resignation, eklabush. Diba? Sabi ko nga, ito ginigage din ni Bangag na sino kaya yung sino kaya dito ang parang, alam mo yun, yung uto-uto sa akin. Na kahit nakikita na ako ay si Bangag, nakikita si Bangag ay nagpupulboronic, sumisinghot and everything, 'di ba? Titignan ko dito kung sino ang mga suwail dito, ganyan-ganyan. So yan ang natin diyan, mga pablangga. Yan ang nakikita natin diyan. At dahil nga ito pag damage control also, bago tayo pumunta kay Baroas at saka dito kay Ochoa, damage control also doon sa matabil na dila ni Toby Tiangco, na I believe it's intentional na sinabi, kasi nga nagbabakbakan sila sa, I mean, gusto niya mag-speaker, di ba? Yan yung mga nai-report. Kaya sinisira niya itong si Romualdez. Kaya sabi ko, magbakbakan sila, magkagatan sila kung anong gusto nila. Pero itong mass resignation, isa lamang ito panakipbutas o pag-divert, pag-cover up. Okay, para mawala mga kababayan, para mawala yung inyong focus doon sa revelation ni Toby Tiangco na gumastos ng 10 billion ang alyansa ng mga malalansa during election gamit ang pera ng bayan, pero hindi naman pabor sa kanila yung resulta na gusto nilang resulta, 'di ba? At then na-booking doon na binayaran ng Bangag administration gamit ang pera ninyo, pera ng bayan, ang mga buwakan ng GNMS na mga kongresista pinagbabayaran, di ba? 150 million, may 6 million na lumabas na figure, may 1.5 na cash and everything. Di ba? So, ito yung diversionary. Okay? So, ngayon, tinetest ni Bangag yung, yun nga, sabi ko nga kanina, kung sino yung sino ang tatango-tango hanggang sa dulo ng walang hanggan. So hindi po ito kasi may sinabi ang anong channel 'yon, News 5, parang hina-highlight nila na ginawa din naman yung mga Duterte ito eh. 'Di ba? So ganon. Ang kay Pangulong Duterte during that time, not after 3 years
'Di ba? Nang maupo na siya. I think kung di ako nagkakamali, right there and then 2017 or 2018, basta ilang beses siyang ilang beses ang Pangulong Duterte, I think 2016, kung naalala ninyo, ay dahil nga dun sa Polboronic at mga issue ng corruption sa PNP. Yeah, that was 2016. But right there and then, napag-upo niya. Hindi yung ngayon pa lang, like after 3 years, sasabihin niya, tignan natin, reformahin natin dahil, yung iba hindi nagpa-function, dapat ang serbisyo para sa taong bayan. If you compare, dahil pinipilit ng media na i-compare ang Pangulong Duterte, dito na nanawagan din naman ang Pangulong Duterte sa ganito. Hindi po lahat ng gabinete, di ba? Ang pinanawagan ni Pangulong Duterte, 2016, 2018, about, again, yung issue sa pag-smuggle ng sinisinghot na Polboronic. So, mayroong target agency, not the whole government. Kasi kung totoo ito, alam nyo, kung totoo ito, yung kanyang drama-rama na gusto niyang mag-resign itong mga tao, itong mga jutang genimis na ito. Pwede magkaroon ng collapse of government and failure dun sa mga of course mga social services. Pero actually failure naman whether mag-resign yung mga yan o hindi. Failed naman yung social services. Meaning, hindi naman nakakarating sa taong bayan ng serbisyo dahil wala namang serbisyo. So sa case ni Pangulong Duterte, tinatarget niya ang bawat institusyon, not bawat, a particular institution like Bureau of Immigration, dun sa bribery pastillas scam. Diba? Naalala niyo yon. Pinag-resign din ni Pangulong Duterte yung mga yung immigration officials dun . So lahat ito, hindi sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng cabinet kailangan magkaroon kayo ng courtesy resignation kasi kailangan ko ng reforma, Malayo, mga kababayan, malayo ang Pangulong Duterte kay bangag. Unang-una, si Pangulong Duterte ay hindi sumisinghot. Okay? Sa panahon ni Pangulong Duterte, meron siyang specific target, meron siyang specific na departamento ng gobyerno dun sa specific issue.